biyaya, mga kuwela, mga Dabberkads, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Wow, ang bilis ah. So yun, yung pag-uusapan po natin ngayon, syempre yung mga top viral issue, mga top trending issue at showbiz viral issue na kung saan si Isko Moreno, si Isko Moreno ay talagang sinasadya ng mang-asar sa TVJ. Tapos ngayon, kapag niribatan kayo ni Henyo Master, iiyak-iyak kayo ha. Tapos kapag sinita namin kayo ng mga defender, mga defender ng TVJ, iiyak-iyak kayo. Ni Kesyo ganito, Kesyo ganyan. Ni Kesyo sinisita na lang namin lahat. So dito, hindi ko papanood sa inyo yung full video kasi sayang sa airtime. Ika nga ni Nanay Christopher Min. No? Ipapanood ko sa inyo yung clip lang na kung saan ito si Buboy at Isko Moreno ay may ginagawang katarantaduhan na naman at parinig sa TVJ. Ang tagal na nitong issue na to. No ba naman kayo? Wala na kayong masilip na ibang buta sa TVJ? Ha? Kaya ito yung ginagawa nyo. At ito pa, Buboy Villar, nagmala standman sa kanilang G sa Gedli, buwis buhay daw. Oh. Buwis buhay daw yung buwis buhay yung ganap. Ay nako talaga. At ito si Vice Ganda ay na-disgrasya daw. So panoorin natin yung video. Siyempre bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button at pakisuportahan din po yung ating mga kasamahan na nandiyan sa description ng kanilang mga link. May kulang pa dyan, so lalagay ko na lang mamaya. At ayun, ito, simulan natin yung kay Vice Ganda na kung saan ay na-disgrasya po daw. At i-ano ko na rin sa inyo kung bakit ba natin to i-reaction. Kasi ganito kasi yung nangyayari dyan. Unaan ko na ho kayo bago natin simulan. May mga comment kasi po ako nabasa na ganito, TVJ vlogger, supporters daw ng TVJ or ang legit Dabberkads, masaya na daw po ba tayo sa nangyari? Alam nyo, minsan na kayo, wala na talaga kayo sa hulog. Hindi pala minsan, palagi. Palagi kayong wala na sa hulog. Saan ka nakakita na isang tao na sumaya na may na-disgrasyang tao or kababayan nila? Kahit na kalaban or kalaban na noon time show ng TVJ, ang It's Showtime, hindi ho namin pinapanalangin yan dito. Hindi namin yan hindi kami natutuwa na na-disgrasya yung tao. Hindi kami ganun kababaw, hindi kami katulad nyo. Boom! Na pinapanalangin nyo na bumagsak or madisgrasya or anong mangyari sa TVJ. Hindi kami ganun. Hindi kami katulad nyo. Huwag ibahin nyo kami. So ito at ating panoorin para lubos nyong maunawaan. So ito po yung video, Vice. Ganda nasangkot sa aksidente. Tapos dito, we love you, Vice Ganda. So dito, ito, panoorin natin. Ipapanood ko lang sa inyo saglit para makakuha din po kayo ng idea. So, yun, panoorin natin. Vice Ganda, nasangkot sa aksidente. Nasangkot sa matinding car accident ang It's Showtime host sa si Vice Ganda. Kaya naman panalangin ang naging hatid ng maraming fans sa comedian host. Ano nga ba ang lagay niya ngayon? Sa kabila nga ng mga kontrobersya na kinasangkutan ni Vice Ganda, marami pa rin ang nagmamahal sa kanya dahil marami na siyang pinasaya. Isa nga si Vice Ganda sa masasabing naging successful ang career sa industriya. Kaya malayong-malayo na ang buhay niya ngayon na marangya kumpara noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz. Ngunit dahil sa angking talento sa pagpapatawa at pag-host, isa na siya sa mga tinitingala na bituin ngayon sa industriya. Ngunit kahit pa sikat ay walang ligtas si Vice sa aksidente. Meme Vice, God is good all the times. Ipag-pray na lang po natin na malampasan ito lahat ni Meme Vice. Go, 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 idol! Huwag kang paapekto. Nandito pa kami para sa'yo. Kawawa naman sila, Meme. Noong Sabado ng gabi ay nasangkot nga sa aksidente ang sinasakyan na luxury car ni Vice.
nangyari ang matinding aksidente sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Makikita sa video ang tila pag-araro ng Lalamove truck sa kanilang luxury car at iba pang sasakyan. Karambola ang nangyari kaya maraming nasangkot sa aksidente. Pero makikita rin sa video na tila maayos naman ang lagay ni Vice dahil nasa labas pa ito na labis na nag-aalala at tumutulong sa ibang nabiktima ng aksidente. Lalo na ang mismong truck driver. Kinumpirma din mismo ni Vice ang aksidente sa programa nilang It's Showtime kahapon. Marami pa nga ang naantig dahil sa sinabi ni Vice. Panawagan ni Vice sa kabila ng pagbangga sa kanila ng truck driver. Sana tulungan niyo po yung driver na nakabangga sa amin. Naararo kami, 4 kaming sasakyan, parang nakatulog yung driver. So wasak na wasak. Sana tulungan niyo yung driver kasi balita namin at saka sa kontraktor, yung may-ari ng truck. Sana tulungan niyo yung driver kasi naawa din naman ako sa driver kasi ang daming sasakyan yun eh. Bilang isa si Kim Chu sa endorser ng Lalamove, siniguro nito na susubukan niyang mag-reach out sa Lalamove. Meme, ambassador ako ng Lalamove. Sige, pwede kong i-text. Okay, oo. Assist niyo rin yung driver, although sa contractor yon. Pero i-assist sana, kasi kawawa yung driver. Dagdag pa ni Vice. So yon, tapos na yung video. No. Dito kasi sa comment section, marami ako nababasa na masaya na daw ba kami ng mga TVG Defender na naaksidente daw si Vice Ganda. Ito lilinawin lang ho namin na ni minsan hindi ho namin pinanalangin ng isang tao na maaksidente o masaktan. Wala pong nakakatuwa dyan. No? Para sa kaalaman nyo lang. Hindi ho namin pinapanalangin at hindi kami masaya sa nangyari kay Vice Ganda. No? Hindi ho kami masaya para sa kaalaman nyo lang. Tsaka yung aksidente na yan, walang tama at walang dyan, may mali dyan. Aksidente po yan kahit gaano mo kagaling sa pagmamaneho, kahit saan ka pang lupalop, o sandamakmak pa na license yung hawak mo, kapag tinamaan ka ng malas or aksidente na yan, wala kang magagawa. Yun ang pagkakatandaan nyo. Kami dito hindi namin yung pinapanalangin. No, itinatama lang namin yung mga pagkakamali nila. Hindi kami katulad nyo ng mga supporters na It's Showtime na akala nyo kayo na yung pinakamagaling, kayo na yung pinakamalakas, kayo na yung pinakamatalino na lahat na lang nasasabihin nyo dito ay tama. No? Kami din may mga pagkakamali kami pero itinatama namin yung mga pagkakamali nila. Doon lang dapat tayo dumipende. Kaso ginagawa nyo doon sa comment section, masaya na ba ang TBJ supporters? Masaya na ba ang TBJ legit Dabarcad supporters na naaksidente si Vice? Minsan hindi namin yung ginawa. Hindi kami katulad nyo. Kaya nyo nasasabihan kasi ganyan yung mindset nyo. Ganyan yung tumatakbo sa utak nyo. Nasa sobrang galit nyo sa amin, gustong-gusto nyo na kaming mawala. So yan. Sa galit nyo, kayo yung mga supporters ng Supsup Daliri and ng It's Showtime ng Fake Bulaga, alam nyo, ang talagang nasa utak nyo, gusto nyo may mangyari sa amin na masama. Ayan naman, yung hindi namin ginagawa, hindi namin yan iniisip. Kaya ngayon, eto naman, buti naman po talaga, tawa ng Diyos, hindi nasaktan si Vice Ganda. At yung iba pang mga, yung iba pang mga nasagasaan kasi 4 ata na sasakyan yung inararo ng Lalamove truck. No, pero sana naman walang lubhang nasaktan at maging okay din po kayo. At nakita naman natin si Vice Ganda, 'di ba, na nandiyan hindi naman siya nasaktan, nandun pa nga siya sa It's Showtime, 'di ba? So okay po 'yun, walang problema at salamat din sa Panginoon kasi walang kababayan natin na nasaktan sa pangyayaring 'yun. Ito lang mga bobo lang talaga tong mga supporters na iba ng It's Showtime na isinisisi sa amin. Ba't isinisisi nyo sa amin yung pag-aksidente ni Kagustuhan ba namin yun? Mga siraulo kayo. So yun, no? Ayun din, sana, tawag dito, yung driver din ng truck, wag din masyado sisin. Alam naman natin, hirap at pagod ng mga yan. Siyempre siguro, hindi niya na rin namalaya, nakatulog na siya. No, hindi natin yan kasi sobrang hirap ang pagiging driver lalo't panggabi ka, no? Kaya unawain na lang din sana natin at
siguro wag na natin masyadong ano sa mga nabangga nung truck driver na yon, sana umiral pa rin sa inyo ang pagiging kapwa Pilipino. So yon, eto na. Mapunta na po tayo dito sa video na kung saan ay si Buboy Villar ay nag-agaw buhay, agaw buhay, parang talagang lintik na yung pinaggagawa kung saan-saan daw nag-aakyat. Agaw buhay eksena na daw ang ginagawa sa G sa Gedli. Alam mo minsan si Buboy inaano na ako dito. Hindi mo naisip na na may mga anak ka, ginagawa mo yan. Ay, nako po. So ito ating panoorin. So ito po yung video. Buboy Villar, buwis buhay para sa mga halusos. Ay, grabe. Grabe to. Buwis buhay para sa mga halusos. So ito po, panoorin natin. Buboy Villar, buwis buhay para sa mga halusos. Marami ang nabigla sa ginawang ito ni Buboy Villar sa Tape Bulaga. Talaga bang sukdulan na ang pagsamba ni Buboy sa pera at nagawa niya itong gawin? Matid ng marami na todo effort ngayon ang mga bagong host ng Revamped Bulaga ng Tape Incorporated para kahit papaano ay makahabol sa ratings. Usap-usapan kasing sisipain na sila sa GMA7 kapag hindi pa tumaas ang ratings nila. Kumpara kasi sa mga kalaban nila sa noon time na E18 ng TVJ at Legit Number God host at It's Showtime ng ABS-CBN, nasa laylayan ang Tape Bulaga. Sa loob ng halos 2 buwan nila sa ere ay nanatiling mababa ang ratings ng Tape Bulaga. Kaya naman, doble o triple ang effort na ginagawa ng kanilang mga host gaya na lamang nga ni Buboy para mapanatili ang kanilang programa. At patuloy nga ang ginawa niyang ito sa isang episode ng segment niyang G sa Gedli kasama si Yorme Isko Moreno. Umani na samot-saring komento mula sa netizen ang ginawa ni Buboy, kung saan pinakita niya kung anong kaya niyang gawin para sa mga halusos. Sa nasabing segment ay makikita na buwis buhay na umakyat sa pader o bintana si Buboy ng isang eskwelahan para maglinis. Ayon pa sa ilang netizen, gagawin ni Buboy ang lahat para ma-impress lang ang mga halusos. Mukha naman daw worth it ang ginawa ni Buboy dahil sa laki ng ibinayad sa kanya ng mga halusos. Sa kasalukuyan, may bagong karakter din si Buboy sa segment bilang prinsipe. O ayon sa ilang netizen, ay Prinsipe Seti dahil sa suot niyang costume na pang prinsipe. Ngunit naloka nga ang netizen dahil sa ginawa ni Buboy na hindi raw gawain ng isang prinsipe. Pinatikos din ng netizen si Buboy dahil sa pagiging dugyot daw nito at trying hard. Basahin natin. Okay lang yang ginagawa ni Buboy para sa mga halusos. Kung gusto niyang magpakaaso para sa kasiyahan ng kanyang mga amo, ay grabe naman yun. Grabe naman yun. Grabe naman yun, magpakaaso talaga. Sige, tuloy natin. Tagal Oh, yan na. Ang tagal nung Ang tagal mag-ganon ng video. Slow motion talaga. Ito. Sabi dito, yon ayoko kay Buboy, overacting na corny pa. Galawang nakakainis na, sabi ng netizen. So dito kasi, alam nyo, minsan na kahit anong impress nyo, sige, sabihin na natin, nagpapasikat kayo sa amo nyo, sa halusos. Hindi mo ba naisip, Buboy Villar, yung mga anak mo? Pag sa oras na nalaglag ka dyan, napilayang ka dyan, sa tingin mo, sasagutin ng halusos yung ginawa mo? Isipin mo ilang taon hindi pinasahod, sandamakmak yung utang ng Halusos Brothers sa TVJ. Kailan lang nila nabayaran? Tandaan mo to, kung mapapanood mo man to, Buboy Villar. Concern lang din ako sa'yo dahil sa mga anak mo. No? Dapat hindi mo ginagawa. Nilalangawan na tayo. Dapat hindi mo ginagawa yan. Oo, alam nyo, yung pagpapatawa, pagpapasaya ng tao, hindi yan sa kapilitan. Wala yan sa taas
brutal na ginagawa, sa joke na green joke. Wala yan sa ganun. Kapag marunong ka magpasaya ng tao, kapag nasa gagaling sa puso mo, yung pagpapasaya mo sa tao is papatok at papatok yan. Pero kapag ang pagpapatawa mo ay kaplastikan, kunwarian lang, hindi talaga yan papatok. Isipin nyo 'di ba, alam naman natin kailan lang nabayaran 31 million utang ni ng Halusos kay Tito Vic, kay Bossing Vic Soto. Nung umalis lang sila nabayaran. Sa tingin mo, Boboy Villar, pag may nangyaring masama sa'yo dyan, iintindihin ka ng mga yan? Baka nga kapag nadisgrasya ka dyan, palitan ka na agad. Sila na mismo nagsabi, di ba? Sila na mismo nagsabi na hindi na nga okay yung mga host, hindi nila kayang connected sa mga tao or sa mga manunood. Kaya sila papalitan. So buti nga doon, ikaw hindi ka pinalitan. Kayo ni Yorme, si Betong, si Paulo at yung iba lang. No? Ang pangit kasi ng ganito Alam nyo, minsan, OA, ayaw yung nasasabihan kayo. Ito lang pinagtataka ko sa inyo. Ayaw nyo na pagsasabihan kayo na fake. Ayaw nyo nasasabihan kayo OA, magaspang, ganito, ganyan. Walang kwentang joke, scripted. Pero, ginagawa nyo naman. Katulad niyan, hindi mo inisip dyan, linis-linis. Anong connect nung linis-linis na yon? Diba? Anong connected nung mga linis-linis ng mga ganun? Para biruin mo kung hindi ka ba naman kung hindi ka naawa sa sarili mo, ikaw lang yung prinsipe na lahat ng ginagawa mo dyan sa show mo bilang prinsipe ka, ang ganap mo, ikabaliktaran. Prinsipe ka, ikaw yung nagkakalesa. Prinsipe ka, naglilinis ka ng ganyan, humakit-akit ka sa ganyan. Diba? Tingnan mo si Mayor Jose Manalo. Si Jose Manalo, ginagampanan niya talaga yung pagiging mayor niya. Mayor siya. Nandun sa segment, mayor siya. May bodyguard siya. Mayor siya. Hindi siya yung parang nagpapakahirap na para Ito, hindi na lang ako sa anak niya kasi sabi ko nga, hindi niya naisip na yung ginawa sa Tito Vic and Joey. Tito Vic and Joey nga, 44 years na silang halos, hindi pala 44 years. Halos ilang taon na silang magkasama ng Halusos. Tignan nyo, ginanyan pa sila. Ikaw pa kaya, kabago-bago mo pa lang. Isipin mo yon. Tapos ngayon, wala pang masyadong kita yung show nyo. Tapos ganyan ka. Dati iniisip mo yung anak mo. Wag yung tapos wag mong sambahin ng pera. Ang pera nandyan lang yan. Pag masipag ka, kayang-kaya mong kunin yan. No? Tsaka ang pera, hindi yan sinasamba. Tandaan mo yan palagi. So yun, dito na tayo sa isang video na kung saan pinatamaan ni Isko Moreno ang TBJ. Ewan ko ba rito sa na to. Tapos kapag nasisita kayo, si Keso nakakasuhan nyo kami, pero kayo yung ayaw tumigil. Kapag binawian kayo ng TBG, ni Sir Joey De Leon, Henyo Master, iiyak-iyak kayo. Ano ba naman yung pinagagawa nyo? Tapos mangyayari dito, si Joey De Leon na naman yung mali. Si Joey De Leon yung puro daw parinig. Samantalang yung ginagawa nyo, hindi nyo masyadong tinutumbok, pero hindi naman kami mga tanga na hindi namin yan malaman. Katulad nitong bidyong to. Sa iba to, parang wala lang. Pero may meaning yung sinasabi nila. Biruin nyo, pinanood ko yung buong live kagabi. Napuyat na nga ako dito, hindi ko na pinalabas kasi nga, sayang sa airtime. Ika nga ni Nanay Christy Permin. Kinuha ko lang yung, inano ko lang yung clip ng na to. Bali, may nag-send po sa akin. Pero alam ko na to kagabi pa lang. May nag-send po sa akin, nakalimutan ko yung nag-send. Hindi ko tuloy ma-shoutout. Shoutout sa'yo sa nag-send sa akin, nakalimutan ko yung name mo. Bawi na lang ako sa susunod. So, bali, ito yung clip na to is wala talaga dun sa live nila. Wala talagang topic na ganun dun. Ewan ko bakit naisingit yun.
Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ni Buboy Villar at ni Isko Moreno na ang layo-layo ng topic pero isiningit yung salitang yun. Tapos ito pa, mapapansin nyo si Buboy na halos nagkakamot-kamot pa ng ulo at pangiti-ngiti. Halatang nangaasar. So yun pala gusto nyo, pagbibigyan namin kayo. So ito po yung video. So ito yung video Tignan nyo. Hanapin nyo na lang yung video na to. Mapapansin nyo rito si Yorme tumingin sa camera. Tapos suminyas na siyang ganun. Pag senyas niya ng ganun, hinahanap kunwari ni Buboy Villar yung kasama nung isang babae. Tapos ang sinabi, ganito, pakinggan nyo magmamaigi. Umiinom pa ng soft drinks, Yorme. Alin, Pepsi? Okay. Sige. Okay, thank you. Pamiyay din natin si RB. Opo. Saya naman. Meron po. Marami po. Diba? Makikita nyo si Buboy Villar, no? may patakip-takip pa ng bunganga. Para lang mapansin na magkaroon ng meaning yung sinabi ni Yorme. Ulitin natin. Umiinom pa ng soft drinks, Yorme. Alin, Pepsi? Okay. Sige. Okay, thank you. Pamiyay din natin si RB. Opo. Saya naman. Meron po. Marami po. Sabi ni Buboy, umiinom pa ng soft drinks si tawag dito, yung babae daw. Sabi ni Yorme, Pepsi. Ganito kasi yan. Baka kasi magsabi na naman kayo na ba't binibigyan namin ng kahulugan. Ganito kasi yan Unang-una, pwede mo naman sabihin, sige, hintayin natin. Bakit mo kailangan sabihin yung Pepsi? No? Kayo mag-isip niyan maigi. Tapos mapapansin nyo, kung walang kahulugan nyo, kasi alam ko magdidepensa na naman dito si Isko Moreno sisinungaling na naman to, magpapaawa effect na naman kapag pumutok tong issue na to. Sasabihin na naman ni Isko, wala po akong intensyon. Wala kang intensyon, pero yung kasama mo, bakit todo react? Dahil alam na ng kasama mo at alam mo na yan at alam nyong lahat dyan na set up talaga yung gagawin yung pagsalita ng Pepsi. Kasi alam nyo, yung Pepsi na yan, ayun yung gusto nyong mabuhay na issue na para ipang bato nyo sa TVJ. Pero sa amin, wala kaming pakialam. Kasi alam naman namin na kung ano yung totoo at hindi. Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo kapag binanat-banatan kayo ni Joey De Leon. Ang galing, no? Oo. Tapos kayo yung may ganang magalit kay Henyo Master. Ni Kesyo kayo yung laging pinaparinggan. Kung alam nyo, si Joey De Leon, may karapatan siya na magparinig. At unang-una, hindi naman sa inyo. Sa Halusos Brothers siya palagi, sa Halusos Brothers lagi patama yung mga post niya. Ngayon, kayo wala kayong karapatan. Alam nyo kung bakit? Dahil hindi naman kayo ang nagbigay at ang naglaan ng dugot pawis dyan sa Itbulaga na yan. Kung wala ang TVJ, hindi makikilala yung Itbulaga na yan, tandaan nyo yan. Dahil kung sa mga panahon na yon, kung ibang mga artista ang host dyan or ang nagsimula ng Itbulaga na yan, ay hindi rin yan makikilala. Pasalamat kayo na TVJ talaga ang naging artista dyan at ang gumawa ng Itbulaga. Tapos kayo may ganaw. Totoo wala kayong karapatan na para rumibat or magsalita against sa TVJ dahil hindi kayo ang nagpakahirap niyan. Tandaan nyo yan. Tsaka dyan, kaya kayo nandyan, no? Kaya kayo nandyan, hindi kayo nilagay dyan na para pagsilbihan nyo ang sambayan ng Pilipino. Nilagay kayo dyan kasi bayaran kayo. Sinasahuran kayo, may bayad kayo sa lahat ng ginagawa nyo. Yan ang pagkakatandaan nyo. Kaya wag mo rin sa amin maisumbat-sumbat, Isko Moreno,
na kaya ka nandyan, no? Kaya ka nandyan sa Itbulaga is ang sarap palang tumulong. Alalahanin mo, hindi mo pera yung ginagamit mo dyan. Hindi mo pera yan. Tutusin nga kung nung mayor ka pa, hindi kita nakitaan ng ganyan. Magalit na kung magalit, kung sino magalit, pero totoo yung sinasabi ko. Panoorin natin ulit. Oh, baka sabihin nyo, tayo lang nagbibigay ng meaning. Kung mapapansin nyo rin, kung mapapanood yung full video nito, inaantay nila yung isang contestant. No? Inaantay nila. Pero hindi naman po talaga uminom na soft drinks yun. Hindi po uminom na soft drinks yun, promise. Ito, ulitin natin. May papansin nyo, si Isko tumingin na sa camera. Si Buboy tumingin din dito sa kabila. Tapos sumenyas na si Isko Moreno. So para saan yung senyas na yon? Ibig sabihin, sumenyas si Isko Moreno ng ganon kasi nga sisimulan na nila yung patama sa TVJ. O, panoorin nyo. Pansinin nyo maigi. Umiinom pa ng soft drinks, Yorme. Alin, Pepsi? Okay. Sige. Okay, thank you. Mamaya, hindi natin si RB. Opo. Saya naman. Meron po. Marami po. Alam nyo, kayo mga artista, kabisado na namin yung galawan nyo. Alam namin kapag nagpaparinig kayo o hindi. Sobrang kabisado na namin ng galawan nyo. Alam mo yung mga ganyan taktika? Pinagdaanan ko rin yan eh. Diba? Sa dami-dami soft drinks na mababanggit mo, Pepsi pa. Diba? Tsaka bakit mo babanggitin yung Totosin na ito bawal po sa mga ganito, mga noontime show. Bawal po dyan yung mga sinasabi mo yung mga pangalan ng mga product. Lalo't hindi mo sponsor, bawal yan. Oo, parang promotion na rin kasi yan eh. No? Oo, totoo yan. Dito kasi, ang galing nung setup nila. So, pag senyas ni Isko Moreno ng ganun, sabay alam na ni Buboy na, syempre, pinag-usapan na nila, ganito. Pinapatamaan tayo ni Joey De Leon, patamaan din natin. Ganito gawin natin setup. Buboy, pag senyas ko ng ganyan, kung nga rin, inaantay natin yung contestant. Tapos sabi mo, umiinom pa ng soft drinks. Ibabanat ko naman, Pepsi. Ay, tutusin ngayon, ang pinakasikat na mga pangalan ng soft drinks, Coke, Royal, Sprite, Mountain Dew. Yung Pepsi halos tabon na yan eh. Pero bakit yun ang unang na pumasok sa utak ni Isko Moreno? Ang ibig sabihin ng po niyan, sinasadya po nila to. At etong pangyayari na to, set up na po yan. Alam na namin yan. Ay nako, kami pa ba? Alam na namin yan. So ngayon, wag nyo kami masisisisi. At wag nyo rin sisisihin si inyo master, si Joey De Leon, na puro parinig yung isa. Dahil kayo na mismo ang kayo na mismo ang nagsisimula. Tandaan nyo nung nagparinig si Joey De Leon about sa G sa Gedli, may nauna pong post Isko Moreno. No? Ngayon, rumibat lang po si Joey De Leon about po dun sa G sa Gedli na yan. Tapos ngayon, bumanat na naman si Isko Moreno, pasensyaan tayo kung anong magiging rebat sa inyo ni Joey De Leon na inyo master. Baka na naman, mag-iyakan na naman yung mga tulongges na vlogger nyo. At sasabihin nyo na naman, baka pwedeng imbestigahan si Joey De Leon. Ay, nako. Ayaw nyong tumigil, Hindi rin namin kayo tatantanan. Alam nyo, kahit anong pananakot nyo sa amin, ito pa pala, ang dami na talagang pananakot sa amin at hindi ko pa alam nyo ngayon, hawak na namin yung ng CCTV na kung saan ay may mga pulis nga daw na naghahanap sa amin ni Utol Crisulo na magkapatid. Tutusin na ito po totoo. Hindi ko po kapatid si Utol Crisulo. Ang turingan lang po namin ay magkapatid. Dahil matagal ko na po yung kaibigan si Utol Crisulo. Matagal na kami niya magkakilala. Wala pa tong mga issue, TBG, charity vlogger pa lang ako noon.
magkakilala na ho kami niyan. No? At si Chris Ulo, kahit ganyan-ganyan lang po yan na magsalita, prangka, napakabait po na tao niyan. At ito, alalahanin nyo, napakasarap po maging kaibigan ng taong prangka. Tandaan niyo yan. Dahil doon mo malalaman kapag may masama na sila ng loob sa'yo. Sinasabi agad nila ng rekta. Hindi mo na kailangan marinig pa sa iba. Totoo kasi sa lahat po na naging kaibigan ko dito sa mundo ng YouTube or ng social media, no, si Chris Ulo ang isa sa pinaka-naiwan at pinakamatagal ko ng naging kaibigan na hanggang ngayon ay kaibigan ko pa rin. No. Ngayon, kung ano man ang mangyayari kay Utol Chris Ulo, ay masakit din sa akin yun. At kung ano man yung mangyayari sa akin, no, ay masakit din po sa kanya yun. Alam ko yan kasi dahil ang turingan po namin ay magkapatid. Ngayon, yung mga pananakot nyo sa amin, wala po kami, ulitin po namin, wala po kaming pakialam. Dahil alam naman ng sambayan ng Pilipino at alam naman ng mga viewers namin na hindi mali ang mga sinasabi namin at pawang katotohanan lamang. At never namin kayong inapak-apakan. Dahil sa totoosin lang, kayo po yung nangaapak sa amin. At lalong-lalo na sa TBJ. So yun lamang po, no? Alam nyo, sa mga nagtatanong na baka umi-stop na kami, hindi po kami mag-i-stop kahit ano pong mangyari. Kahit ano pong mangyari, hindi kami stop. No? Hindi po kami stop na ipagtanggol ang TBJ. Hindi kami madadala sa mga ganyan. Depende na lang ho. Pero wag naman ho sanang mangyari. Depende na lang ho. Pag hindi na ho ako humihinga, doon, hindi nyo na talaga mapapa-stop nyo na talaga ako. Yun lamang po, no? Yun lang yung, itaga nyo po yan sa bato, hindi kami stop sa ginagawa namin. Lalo't nasa katotohanan po ang aming dinidepensahan at karapat dapat depensahan ng TBJ. Hindi na, yung iba kasing mga vlogger, ginagawa tong content na to is para sa pera, para sa views, para sa supporters. Kami po iba, no? Although maraming nagsasabi na medyo hindi ka paniwala tong pananaw namin, kaming mga legit defenders ng TBJ, sa amin po kasi parte na ng buhay namin yan ng TBJ. Kapag may gumagago nang wawalang ya sa kanila, nasasaktan kami. Dahil ultimong magulang ko, nanay ko, lola ko, halos minahal din yung TBJ kaya napamahal na rin sa amin yan. Ganun yan. Although, aminin na namin sa inyo na kumikita kami dito sa YouTube dahil dito sa mga video na to na ginagawa namin, siguro parang gift na lang ni Lord yun para sa amin. Ayun na lang po siguro yung blessing na binibigay ni Lord sa amin sa pagtatanggol namin sa mga taong naaapi. At hindi lang TBJ, marami din. So yun, no, maraming salamat mga kadabarkads at pasensya na kayo, medyo naging madrama tayo doon sa huling video. Ay! So yun, syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So yun, pakisuportahan din po yung mga kasama ko nandiyan sa description, ang kanilang mga link. Nadidighay ako, pinipigilan ko lang. At mega love shoutout sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara. Yan, mga kadabarkads, maraming salamat sa walang humpay na suporta nyo kay Jay Guevara. Grabe. Alam nyo, hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan dahil sa suportang ibinibigay nyo. Hindi ko man kayo maisa-isa, ulit-ulitin ko to, hindi ko man kayo maisa-isa, pero ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.